Good day guys! For today's vlog, nandito tayo ngayon sa Better Living Parañaque sa isang branch ni Mitsukoshi dahil meron na naman tayo dito isang bagong scooter na nilabas ni SYM. Isang elegant and classic scooter, ito si Tuscany 150. Kaya tutok lang kayo dahil i-check na nga natin yung kanyang specs, features, and also the price. Let's start guys sa kanyang color variant. May 3 available colors para sa motor na to. Una, itong binablog natin na cyan black or green black. Meron din tayong black and silver. Meron ding kulay puti. Quick info lang tayo guys. Sa kanyang pangalan, isa tong lugar sa Italy. No doubt naman kasi pag nakakakita tayo ng ganitong itsura ng motor, ganitong postura, alam natin na yung design ay galing Italy. Sa kanya namang itsura, ito yung mga type of scooter na timeless yung design. Kumbaga babagay sa mga millennials at sa mga old school. Umpisan natin ang pagkilatis. Dito sa kanyang gulong, isa agad sa napansin natin dito ay yung quality ng materials ng motor na to. Siyempre, motor ng SYM kaya makakasigurado ka talagang maganda yung quality. Sa mags naman natin in actual, ma-assess mo talaga na hindi siya bengkong prone kasi napakakapal nung kanyang mags at may paint job na glossy black. Sa size naman ng ating gulong, meron tayo ditong 110/70/12 at ang brand ng kanyang gulong ay Chensing Tire. So, kung masisipat yung siya in actual, mahipo nyo yung kanyang gulong, makapit yung brand na ginamit nila dito. Sa atin namang suspension, naka-telescopic fork pa rin to pero makikita mo naman super durable kasi napakataba. Ang finish naman niya ay glossy black pa rin. Sa kanya namang braking system, meron tayo ditong disc brake na 3.5 yung kanyang thickness. Meron din tayo ditong 2-pot caliper. At syempre, ang maganda dito, kahit na walang mga naka-engrave na decals, ito ay CBS or Combi Brake System. Ibig sabihin, kung pipiga ka sa likod, ay merong 30% na kumakapit sa kanyang harapan. Kung aangat ka naman, makikita natin dito na very plain lang yung kanyang design, walang decals. Ito naman kanyang speed meter ay digital. Hindi na po ito naka-cable. Ibig sabihin, modern na talaga siya. Sa type naman ng ating gulong ay naka-tubeless na rin to. Maganda naman sa pagkakaroon ng tubeless na motor ay kahit na sobrang init yung daan ay hindi ka prone sa singaw. Unlike kung naka-tube type ka tapos mabababad yung motor mo sa mainit ay napapasok yung ating interior, nagkukos na mag-flat siya. But since ito ay tubeless, hindi na natin yun magiging problema. Sa pagka-finish naman ng kulay ni Tuscany, gusto ko lang i-appreciate kasi hindi lang siya simpleng cyan or green. Kung makikita mo siya in actual, naka-tricolor na siya, nagbabago-bago yung kanyang kulay. Angat naman tayo dito, makikita natin na may emblem dito ng SYM. Naka-emboss yan. Yung kanyang turning lights ay wala nang nakahang o kaya naka-usli. Andito, naka-engrave na siya sa mismong kanyang katawan. Dito naman sa ating headlight ay naka-LED na rin to. Lahat ng kanyang ilaw to tail light ay LED na rin. Mas mababa yung battery consumption ng LED. Napakaganda rin yung design dito kasi naka-emboss yung mga letters dito, just like dito, Tuscany 150. Elegante yung kanyang datingan. Meron din tayo ditong emblem. Dito mo mahalatang galing Italy talaga or Italy-inspired yung design ng motor na to. Check naman natin guys yung kanyang mga ilaw. Ayan, automatic headlight on na rin siya. Yung kanyang daytime running light. Check naman natin yung kanyang turning lights. Ayan, very visible siya. Ayan, very unique din yung design ng kanyang turning lights. At kung in actual guys, hindi mo makakalimutan na naka-turning lights ka kasi meron na siyang indicator dito. Plus, naririnig mo pa yung ticking sound. Ayan o, naririnig yan. Ito naman po yung itsura ng ating tail light. Ayan, sobrang lakas niya at payo na baliktad yung kanyang ilaw. Turning lights naman natin, ayan, very unique na rin and very visible. Sobrang lakas ng kanyang ilaw. Ayan o, ayan. Isa sa nagpa-modern nung kanyang looks ay itong kanyang turning lights na naka-smoke na rin ng kulay itim. Isa rin sa napansin natin dito ay yung kanyang headlight. Massive na rin to pag makikita mo siya in actual. Super laki nung kanyang headlight. Ayan, no? Napakaganda rin ng pagkakadesign sa kanya. Sa kanyang itsura ay smooth lang yung mga edge niya. Super ganda when it comes to simplicity and classic na itsura ng motor. Natin itong kanyang handlebar. Makikita natin dito may mga silver na lever siya dito. Same lang dun sa kabila. Buttons naman natin dito yung kanyang dimmer, busina, turning lights. Dito naman sa kanyang right side ay yung kanyang starting system which is push button. Wala tayong kickstart ngayon. Pakiramdam naman natin sa ating handle grip. Maganda na rin siya.
Napakaganda sa kamay. Yung dulo nito ay rubber. Check naman natin guys yung kanyang digital meter panel. Ayan, napakaganda. Very visible siya. Pwede mo siyang i-select from kilometer per hour to miles per hour. Andito na rin yung ating fuel gauge. Iba pang makikita natin dito ay yung kanyang orasan. Dahil nga naka-kickstart tayo ay meron na rin siyang built-in na voltmeter which is very good para ma-monitor natin yung battery life natin. Odometer. Iba pang makikita natin dito, may trip meter na rin siya at yung kanyang oil. Kung ilan na yung natakbo mo. Halimbawa may goal ka na every 500 kilometers ay mag-change oil ka, makikita mo na siya dito. Other light indicators natin dito, ito yung kanyang pinaka-reserve. Check engine, high beam indicator, kanyang turning lights, ayan, magkabilaan. Ito naman yung kanyang mode at andito yung kanyang set. Dito naman sa kanyang taas ay may nakalagay na Tuscany. Dito na tayo sa kanyang ignition system. Ito ay naka-smart key na rin. Ito yung itsura ng kanyang smart key. Papansin mo din dito na umiilaw na yung kanyang ignition dito. Dito mo na rin bubuksan yung kanyang seat at yung kanyang gas tank. Subukan natin buksan yung kanyang gas tank. Ang gas tank pala nito ay nandito na sa kanyang harapan. Ibig sabihin, kung may mga nakakarga dito sa ating motor, lalong-lalo na dito sa may bandang likod, ay hindi mo na kailangang tanggalin para mag-gas lang, no? Dito na. Very convenient na yung ating pagsakay dito. Try nating buksan. Push natin ganyan. Ayun, bukas na yung ating fuel tank dito. Dito mo na rin bubuksan yung kanyang seat. Pabaliktad naman. Ayun, narinig nyo? Namang ating fuel tank ay malaki na rin. Meron tong 5.7 fuel tank capacity. At yung gas consumption naman ay naglalaro sa 40 to 43 kilometers per liter. Other details pala natin dito ay may USB type charging port na rin to. Ayan, hindi ka na mag-aalala kung nasa long ride ka. Sa mga gadgets mo kung malulubat ay meron ka ng charging station dito. Isa sa gusto natin sa scooter ay yung kanyang spacious na footboard na meron din dito kay Tuscany. Mapapansin din natin dito na meron din siyang air intake dito para yung hangin ay diretso pa rin sa kanyang makina para may airflow pa rin. Yung kanya namang paint dyan, makikita natin, ayan, yung kanyang itim papunta dito sa kanyang katawan. Puntaan naman natin itong kanyang upuan, napakaganda. Nung kinabit dito na seat cover dahil naka-anti-slip na rin to. Napakaganda rin ng kanyang upholstery. Siyempre, ito ay Tuscany. Check naman natin yung ating compartment guys. Ito yung itsura niya. Meron tayo ditong helmet hook. Ang kulang lang sa kanya ay hydraulics dito sa kanyang upuan. Aangat ka ng konti, makikita mo dito. Meron na rin siyang paper organizer dyan. Under seat compartment ay very spacious na rin. 24 liters yung kaya niya i-accommodate. Pwede rin dito yung helmet kasi napakaluwang na rin. Check naman natin kung kaya niya talagang mag-contain ng isang helmet. Ito yung pang-araw-araw natin na helmet. Subukan nating ilagay dyan sa kanyang loob. Ayan, no? Ayan, mukha naman siyang kasya, no? Subukan nating isara kung kasya talaga siya. Ayan. Ayan, kasyang-kasya talaga yung isang full face na helmet. Ibig sabihin, super spacious na tong si Tuscany. Isa palang feature ng ating Tuscany ay kung malowbat yung ating smart key, pwede mo na rin siyang susian. Katulad nito, nandun pa rin sa loob yung ating helmet. Subukan nating buksan. Ayan, so gumagana. Yung lalagyanan naman ng kanyang battery ay wala na dun sa kanyang footboard, nandito na sa itaas. Ibig sabihin, kung ilulusong mo to sa medyo malalalim na baha ay medyo safe naman. Ito ay nakalabas lang dito pero nakatakip to, nakaganyan. Isa nga sa classic dito ay itong kanyang grab bar dito. Napakaganda rin ng pagkaka-finish, glossy black. Ito naman ang itsura ni Tuscany dito sa kanyang likod. Very bulky na rin siya pag makikita mo siya in actual. When I say bulky naman guys, ay in good terms. Kasi kapag bulky yung motor mo, lalo na nasa highway ka, ay very nimble yung takbo at mas comfortable na i-drive. Pag-usapan naman natin guys, yung kanyang engine type, meron tong 4-stroke, single cylinder, single overhead cam, 2 valves lang to at naka-air-cooled. Doon naman sa kanyang maximum power, meron tong 8.5 Nm at 8,000 RPM. Yung mga nagtatanong kung nakaali to, ito yung nagbibigay ng comfort sa atin kapag nabibigla natin yung ating throttle. Parang naiiwan tayo, no? Dito nalilesen yung ganung senaryo. Meron naman tayo ditong bore stroke of 57.4 mm by 57.8. Yung kanya namang displacement ay 149.6 cc.
Dito naman tayo sa kanyang right side. Ito na yung kanyang pipe. Kakaiba rin sa mga lumalabas na scooter, yung kanyang heat guard dito. Pero plastic lahat yan. Makikita rin natin dito yung kanyang fan kasi air-cooled. Makikita naman natin yung suspension yung dito sa kanyang likod ay naka-dual shock to, pero maliliit lang yung kanyang suspension niya. Dito naman sa decals natin dito, very plain lang siya. Tuscany lang yung naka-emboss dyan sa kanyang likod. Sa mga mapapaibig po ni Tuscany ay subukan naman natin yung ating comfort dito. Gawin nyo na lang po akong reference kung gusto nyo kumuha ng ganitong motor. Magaan lang din siya. At additional information pala doon sa kanyang keyless ay may anti-theft na rin siya. Ito yung itsura natin, naka-tiptoe na tayo dito. Clearance dito ay maluwang pa rin. Tayo ay 5'6". Medyo malaki na rin yung ating katawan. Ibig sabihin, hindi mako-compromise yung turning radius niya. Suspension naman natin dito, medyo nag-play lang yung kanyang rear. Ayan, maganda naman. Napakagaan lang din niyang dalhin. Kapag andito ka naman, very bulky yung kanyang headlight. Tapos yung kanyang meter panel dito, very visible. Kasi medyo naka-slant siya, tutok na tutok dito sa ating eyesight. Kung magtatanong ka naman kung maganda ang kasa nitong si Tuscany, ay medyo maluwang to, no? Maganda, parang mga maxi scooter na 150 na rin na nasa market natin yung pakiramdam niya kasi maluwang na rin yung kanyang upuan at hindi siya madulas kasi naka-anti-slip na rin itong motor na to. Itong kanya naman pong side stand dito ay may kill switch na rin. Ibig sabihin, kung naka-open yung side stand mo, hindi mag-start yung ating makina. SRP naman natin dito sa motor na to ay 126,900 pesos. Nasa medyo budget-friendly na siya when it comes to the style sa kanyang brand. Kasi alam naman natin yung mga ganitong brand ng motor ay mas mahal pa sa mga leading maxi scooters natin dito sa Pilipinas. Kung sa installment naman, ilalagay ko na lang po dyan sa inyong screen. Pero yung kanyang minimum down payment para sa ating Tuscany ay 10,000 pesos. Magiging available naman ito nationwide pero sa mga around Paranaque, ilalagay ko na lang po dyan yung contact info ni Mitsukoshi Better Living. Sa atin pong mga keyboard warriors, kumusta naman sa inyo si Tuscany 150? Ang inyo pong nasa isipan, pa-comment naman po sa ating comment section below. At doon naman po sa mga napadaan, sana po makapag-subscribe kayo kung naghahanap kayo ng mga bagong release na motor, naghahanap kayo ng budget-friendly. Huwag nyo pong kakalimutan i-subscribe ang ating YouTube channel. Meron din po tayo sa Facebook at TikTok na yung link ay ilalagay ko na lang po sa description sa baba. At hanggang dito na lang guys, thank you for watching. Ride safe!